Hay nako, panibagong akusasyon mga kapatid ng China no sa PCG. Ang sabi ng China ay illegal daw na pumasok ang PCG sa Skoda Shoal. Nakakatawa mga tol no. Paano magiging illegal na papasok ang PCG sa Skoda Shoal? Sakop yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Aba naman talaga matindi mga tol no. Well anyway, bigyan na lang natin to ng reaction video and commentary. Pagkatapos niyan ay huwag niyong kalimutan, mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito mga tol. Mga ganitong balita na may kinalaman sa ating soberanya mga tol na ngayon ay talagang inaangkin ng isang bansang mapang-angkin at ganid mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ay panibago na namang akusasyon ang China. Illegal daw na pumasok ang ating Philippine Coast Guard sa Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa videong nilabas ng China, makikita ang mga tauhan ng PCG, sakay ng barko at mga rubber boat noong June 4. Ayon sa China Coast Guard, paglabag daw ito sa kanilang territorial sovereignty. Wala Mga tol, ito sinasabi ng China, paglabag sa kanilang territorial sovereignty mga tol. Napaka walang kakwenta-kwentang claim talaga. Tingnan nyo mga tol ito inihanda na natin Meron tayo ritong mapa. Mga kapatid no. Ito. Ito yung Skoda Shoal mga tol. Tingnan nyo ayan ang Skoda Shoal. Ayan Tapos ito yung sa Palawan. Yan Kung susukatin yan, sinukat na natin yan. Hindi ko pa nga alam kung saktong-sakto yung pagkakaano. Ito. Yan, mula dyan. Skoda Shoal, mga tol. Ang layo lang niyan is 148 kilometers lang yan mula rito sa may Palawan, mga tol. Tingnan nyo naman kung nasan ng China, hayop na yan. Tingnan. Ito yung Hainan Island ng China. Tingnan nyo kung gaano kalayo yan sa kanila, Tingnan nyo kung gaano kalayo sa kanila yan. Tapos tignan nyo kung gaano kalapit naman sa atin. 148 kilometers. Kung susukatin mo yan sa nautical miles. Tignan natin 147 148 kilometer. Nasa 80 nautical miles lang yan. Ganong kalayo yan mga tol sa kanila at ganito kalapit yan sa atin. Ngayon ang sinasabi nila, tingnan nyo. Sovereignty, wala pang pahayag ang territorial sovereignty. Wala pang pahayag sa China June 4. Ayon sa China Coast Guard, paglabag daw ito sa kanilang territorial sovereignty. Wala pang pahayag ang titigas PCG ng muka ukol dito. Pero nung ang titigas ng mukha ng mga Tsekwa mga tol. Eto mapa Skoda Shoal. Eto yung Skoda Shoal. Yan lang ang layo niyan sa atin 148 kilometers. 'Di ba? Napakalapit lang niyan sa atin Tapos sakop nila 'yan. Ito yung kanila ito yung China Ito kabuuan ng China Yan ang China, higanting bansa. Mga tol, higanting bansa 'yan. Tapos ito na yung pinakamalapit na island, etong Hainan Island na 'yan. Tingnan niyo naman yung layo niyan sa kanila kasya pa nga rito Luzon at Visayas Iuurong mo yung itong mapa natin, kasya pa nga Luzon at Visayas diyan Ganong kalayo sa kanila yung inaangkin nila mga tol. 'Di ba? Ang titindi, titigas ng muka. Well, hindi nyo na kailangan maging attorney pa para maintindihan nyo kung gaano katitigas talaga mukha nitong mga Tsekwan to. araw na yon, nagsagawa ng marine scientific research ang mga Pinoy scientists sa Skoda Shoal. Sinamahan sila ng PCG pero ginit-git naman sila ng mga rubber boat ng China. Ang Skoda ay nasa hilagang silangan ng Palawan. At napakalapit sa ating bansa mga tol. So eto tingnan nyo ito ang G7 leaders. Ito yung binubuo ng 7 bansa, syempre. Binatikos ang mga panguudyok o mapang-udyok na hakbang ng China. Kasi grabe na talaga ang hakbangin ngayon ng China mga tol. Mapang-udyok talaga sila. Tulad na lamang nito, di ba? Inakusahan ngayon nila ang Pilipinas na illegal daw na pumasok sa Skoda Shoal. Pambihirang patis yan mga tol. Napakalapit lang sa atin yan. Panoorin na lang natin to. Ito mula sa GMA Integrated naman tong balitang to.
Pinatikos ng Group of 7 leaders ang mga mapang-udyok na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, muling inulit ng mga leader ang kanilang pagtutol sa mga delikadong hakbang ng China, pati na ang pambobomba ng water cannon nito sa mga barko ng Pilipinas. Mapang-udyok talaga. Pati yung mga akusasyon nila mga tol, mapang-udyok. Talagang mapipikon ka talaga sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Kasi kung titignan mo mga tol sa kahit sa mapa 'di ba? Hindi mo na kailangan unawain kung ano pa yung mga arbitral arbitration na ganyan eh. Saka nakakita. Nasa tabi mo lang tapos pag-aari pa ng napakalayong 'di ba? Bakuran na natin 'yun eh. Meron tayong 200 nautical miles. Ito na parang nasa 75 nautical miles lang o 80 nautical miles lang sa atin 'to. 200 nautical miles mga tol ang exclusive economic zone natin. Tapos inaakusahan tayo. Ang kulit eh. Hindi raw nila kinikilala ang anumang pangaangkin ng China sa teritoryong lagpas sa itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea Tama. o UNCLOS, alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa South China Sea. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Chinese Embassy kaugnay nito pero hindi pa sila sumasagot. Wala na may isasagot yung mga yan. Puro kabalbalan lang din eh. Mga kapuso, Di ba? O sa isa pang balita, eto, mula naman to sa News 5 everywhere. Pilipinas, hiniling sa UN o United Nations na ipagtibay ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasi talagang tumitindi na di ba? Nagrereklamo na yung China na inaakusahan tayo na sumusobra daw tayo at tayo daw yung mapanghamon. Sila daw yung bukas sa dialogo. So eto na hinihiling ng Pilipinas mga tol. At panoorin na lang natin to. Formal nang hiniling ng Pilipinas sa United Nations na ipagtibay ang ating karapatan sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea, partikular sa extended continental shelf sa kanlurang bahagi ng Palawan. Sa gitna yan ang patuloy na pang-aangkin ng teritoryo ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Diba? Sobrang tigas kasi talaga ng mga muka. Gumawa na ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para mapagtibay ang ating karapatan sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Personal na nagtungo sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs. Kasama riyan si DFA Assistant Secretary for Maritime and Ocean Affairs, Marshal Luis Alferez. Good job. Ayon sa DFA, formal nilang sinumite ang mga impormasyon sa UN para irehistro ang karapatan ng Pilipinas sa Extended Continental Shelf sa West Palawan Region Good na job. nasa West Philippine Sea. Ginamit ng Pilipinas ang Article 76 ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa ilalim nito, may karapatan ng Pilipinas na itatag ang outer limits ng ating continental shelf. Kasama riyan ang mga seabed at subsoil sa mga submarine area na nasa labas ng 200 nautical miles pero hindi lalagpas sa 350 nautical miles mula sa baseline ng ating teritoryo. Ayon sa DFA, ang hakbang na ito ay deklarasyon hindi lamang ng maritime entitlement ng Pilipinas, kundi pati na rin sa commitment natin sa responsableng aplikasyon ng mga proseso. Ito na ang ikalawang beses na humiling ang Pilipinas ng Extended Continental Shelf sa UN. Una ay noong April 2009 para sa Philippine Rice. 2012 nang ipagtibay ito ng UN kaya nadagdagan ng 135,507 square kilometers ang ating seabed area. Para kay maritime security expert Dr. Chester Cabalza, importante ang hakbang na ito ng gobyerno, lalo't pagpapatibay ito sa ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. Actually mga tol, importante to kahit nasabihin nating hindi siya kinikilala ng China at mapanghamon pa rin at mapang-udyok pa rin ang galaw ng China. Wala naman silang entitlement. Tayo meron, di ba? At pagdating ng nagkagipitan talaga, meron tayong panalo. Meron tayong pinanghahawakan na dudurog sa kanila mga tol. Yan na yung magpapalaya sa kanila. Sa gitna ng pang-aangkin ng teritoryo ng China. Amidst the threat for intrusion, incursion, and invasion, meron talaga tayong legal basis. Since tayo yung challenge, tayo rin yung magpro-provide ng proof sa kanila that this is recognized by the world and as a obedient country to the international laws, then we have to provide those requirements. Nagbabalita mula Di ba? So hindi lang Pilipinas ang china-challenge ng China mga tol. China-challenge din nila yung otoridad ng ng UN. 'Di ba? Kasi UN ang magbibigay nag-aayos 'di ba?
Kung hindi kikilalanin ng China mga tol, yung batas, yung international law, yung UNCLOS, hindi lang Pilipinas ang china-challenge nila, di ba? Pati yung UN china-challenge nila. Tayo yung merong legal basis at yan yung ilalaban natin. Di ba? Balikan natin ulit yung mapa para sa mga hindi nakaabot mga tol. O tignan nyo naman. Yan, o, titigan nyo na lang. O pag-aralan natin, pag-usapan natin. Ito yung Palawan. Ito yung Palawan. Ito yung Escoda. O, ito yung Escoda Shoal. Tapos dito lang banda yung Ayungin. No? Ito yung Ayungin. Dito tayo madalas nagsasagawa ng ng resupply mission kasi nandito yung BRP Sierra Madre. Tapos ito, Panganiban Reef, yan. O, ito lang yung Escoda, oh. O, 148 kilometers. O, tapos ang China, ito yung pinakamalapit na island nila, oh. Pinakamalapit pa yan sa lagay na yan, ha. Tignan nyo naman kung gaano kalayo yan, oh. Langya talaga mga Tsekwa yan, oh. Sobrang layo mga tol. Tapos ito yung ipinagtatanggol ng mga ng mga pro-China rito sa Pilipinas. Mahiya naman kayo sa balat nyo. 'Di ba? Matindi pa nga angkin ng China mga tol. Kaya etong G7 leaders mga tol, nagsasalita na sila, 'di ba? Dahil yung China bukod sa yung mga mapang-angkin nilang akusasyon, mapang-udyok na akusasyon, meron pa silang mga mapang-udyok na mapanghamon na mga galaw. Katulad na lamang ng balita kanina, 'di ba, binangga yung mga rubber boat nila mga tol. Napakalayo na ng China Coast Guard ang nararating nila. Kahit nga dito kung titignan mo nasan pa rito yung eto ata yung Scarborough eh. O, eto ngayon, Panatag Shoal, oh. O, tignan niyo yung Scarborough mga tol kung gaano kalapit lang yan dito, oh. Ayan, oh. Sobrang lapit lang niyan, no. Tapos tignan mo yung layo sa kanila. Napakalayo mga tol. 'Di ba? Ganyan sila katindi. Ganyan katindi yung nila. Ganyan katindi yung pagkaganid nila. Biruin mo, dito pa lang pabalik-balik natin to, paulit-ulit natin pinupuntahan dahil nakakatawa talaga yung claim nila. Tignan mo kung gaano kalapit sa atin yan at kung gaano kalayo sa kanila. Tapos tayo inaakusahan. Paulit-ulit natin sinasabi. Baka kasi may nanonood dito mga pro-China ng engot eh. Mga engot na pro-China, baka may nanonood dito. Ayan, no? O, tignan nyo na lang sa mapa. O. Kahit dun sa Treaty of Paris eh. Diba? Doon sa Treaty of Paris, talagang panalo pa rin tayo eh. Tapos meron pang 2016 Arbitral Award. Meron tayong 200 nautical miles. So kung 200 nautical miles yan mga tol, eto nasa 75 o 80 pa lang yan. Nandito pa yan. Hanggang dito yung nasasakupan natin. Hanggang dito. Ganun kalawak. Grabe. Well anyway, bilang isang Pilipinong totoo at bilang isang Pilipinong may pagmamahal sa bayan, diba? Ano masasabi ninyo mga tol dito sa mga balitang pinanood natin? Pwede ka na lang magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.